Nakatakdang bumuo ng coordinated at enhanced ticketing system ang Metropolitan Manila Development Authority at Metro Manila Council laban sa iligal at maling pagtatapon ng basura. Ngayon kasing nagbabaha, lumalantad ang mga basurang kung saan-saan na lang itinatapon. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Nitong nagdaang bagyong Luis, maymay at nagpapatuloy na epekto ng habagat, prinoblema na nga ang mabilis na pagtaas ng baha sa maraming lugar, partikular na sa Metro Manila. Tumambad pa ang nagmistulang dagat ng basura, gaya sa Parañaque City nang anurin sa creek ang iba't ibang uri ng basura. Sa 4 na araw na isinagawang cleaning operation sa bahagi pa lang ng Parañaque City, mahigit 200 trucks ng basura na ang nakolekta o katumbas ng halos 750 metric tons ng basura. Kaya ang Metro Manila Council na binubuo ng mga alkalde nito nakipagpulong kasama ng Metropolitan Manila Development Authority para tugunan ang issue ng basura. Ang hangarin natin ay makipagtulungan sa inyo upang makabuo ng isang praktikal, coordinated, and workable solution. I hope we can explore the establishment of a common minimum standards against littering and illegal dumping across Metro Manila. Pinag-aaralan ngayon ng MMDA at ng Konseho ang pagpapatupad ng enhanced single ticketing system sa buong Metro Manila para sa mga lalabag sa anti-littering ordinance. Kasunod yan ng mungkahi ni Congressman Santos. Noong 2025, naipasa na ng MMC ang resolusyong itaas sa 5,000 piso ang multa sa pagtatapon ng basura. The Metro Manila Council is of course very much open to discussing your proposal as a group, as a council, with the objective of course, being able to implement better solid waste management programs. Nakatakda ngayon ang MMDA at MMC na bumuo ng technical working group para talakayin ang mas maigting pangregulasyon sa ordinansa. Ilan pang mungkahi ni Las Piñas Congressman Santos ang pinaigting na pagtatalaga ng dedicated, properly trained at deputized garbage police units. Ang layunin po ay magkaroon tayo ng visible, consistent, and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Naniniwala si MMDA Chairman Romando Artes na napapanahon ng pagpapalakas ng ordinansa lalo't tumitindi rin ang problema sa basura at disiplina. Baka pwede nating i-merge or i-reconcile lahat ng mga ordinansa po ng bawat lungsod regarding littering and illegal na pag-dispose or pagtapon ng basura. Samantala, naghain din ng panukalang batas si Navotas Representative Toby Tiangco para naman patawan ng community service ang sino mang irresponsabling magtatapon ng basura. Sa kanyang inihaing House Bill No. 10841, nire-require ang mga pasaway na magtatapon na maglinis ng baradong creeks at kanal o drainage systems. Nasa 1 araw hanggang 3 araw, depende sa warning of violation, ang gagawing community service. Para naman sa publiko, bagamat maganda ang nais isakatuparan, nawa ang implementasyon at kung paano ipatutupad ang anumang paghuli o parusa, maging ang monitoring sa mga lalabag sa kahit saan mang sulok ng Metro Manila ay maging maayos at walang aberya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.